So what's up guys, welcome back sa ating channel. So ngayon guys, meron tayong i-review and syempre titesting natin. So ito yung latest model ng Noob Sound Audio. So brand name ito is Noob Sound Dock Audio. Yung kaniyang model ito guys ay ito DSC-Q11. Yan. So bubuksan natin guys, papakita natin yung laman ng mismong box. So, pag nabuksan na natin, laman ng box ay ito yung kanyang user manual ng DSC-Q11, which is meron siyang English language. So, nandito lahat ng mga instruction or manual. Meron din siyang kasama na warranty card. Ayan. So, ito guys, meron din siyang power supply sa mismong unit. So, meron nakalagay dito na 100 to 240 volts with 50 to 60 Hz. So magagamit natin to saksak sa kuryente. Tapos yung kaniyang output is merong 12 volts with 2 ampere with 24 watts. So meron din siyang kasama na remote control. Ito po siya mga guys. So meron din siyang kasama na OPT or optical cable wire. So dito guys, meron din siyang kasama na USB cable wire, no, ginagamit to patungo sa mismong computer. Panghuli guys, ito yung kaniyang main unit ng Dock Audio or Noob Sound Dock Audio. Ito po siya guys. Yan, ito yung main unit ng Dock Audio DSC-Q11. So may kabigatan rin siya guys, itong klase na unit guys. So ito na unit to is ginagamit po ito, no, sa ating laptop or computer. So, malaking tulong po ito para ma-expand yung audio outputs natin or mapalakas natin yung ating audio outputs galing sa ating computer or laptop. Ayan. So, ito yung kaniyang design guys. Napakasulit, makapal siya. Tapos, matibay naman yung pagkagawa. So, ito yung front view. Meron po siyang dalawang screen. Tsaka ito yung power switch button, minus volume and plus volume. So kapag inikot natin to guys, makokontrol natin yung ating volume na pahina, pwede rin sa palakas. Syempre na dito rin guys yung kaniyang power switch. Naka long press lang po tayo kapag ipa-power on natin. So dito naman yung kaniyang sensor LED para kung gagamit tayo ng remote control is ito yung kaniyang magiging sensor light. So sa upper side mga guys, ito po siya, merong glass, naka-glass po siya. Makapal naman yung glass niya, tapos makikita natin yung mga pyesa sa mismong loob. So sa ilalim na side guys, maganda kasi meron po siyang rubber feet. Yan, 4 na rubber feet. Makapal naman siya guys. Tapos yung siding niya guys, no, is merong curved type kada gilid. So malinis yung pagkagawa. Tapos dito naman sa back portion is ito yung DC 12 volts kung saan dito natin isaksak yung ating power supply. So makikita natin guys is made in China. Tapos yung kanilang official is www.dockaudio.com. Tsaka ito yung model niya, DSC-Q11. Yan. So makita natin guys, meron siyang input, output 1 and output 2. So pwede natin dito masaksak yung ating laptop or computer gamit yung PC to USB cable wire, which is ito guys. Itong pinakita natin kanina, ito yung PC to USB cable wire. So papunta sa ating main laptop or computer. So itong isa naman guys is yung kaniyang optical or OPT. So ito naman yung cable wire na gagamitin natin. Kung gagamit tayo connect sa ating TV or iba pa. So dito natin saksak yung OPT. So meron din siyang COA or auxiliary. Yan. Yung input. Tapos meron siyang output channel 1 and output channel 2. So pwede tayo gagamit dito ng AUX output 1 and AUX output 2.
So ito naman yung main output ng left and right channel, which is yung RCA type. Yan, patungo sa ating mga integrated amplifier or mga active speakers or mga home theater amplifier. Ayan. So ngayon guys, susubukan natin siya i-power on. Gagamit tayo ngayon ng kaniyang power supply. So lagay ko muna guys sa ibaba ito. Titesting natin. So ito yung kaniyang power supply guys na 12 volts. Ito yung saksak natin sa mismong kuryente. Ito. Saksak natin guys. Ayan. So dito naman natin yan ikabit sa mismong DC 12 volts. Dito. Ayan. So kapag nasaksak natin yan is meron po tayong makikitang ilaw dito sa loob. Ayan. Tapos makikita natin guys yung kaniyang display. Try muna natin i-power off. Ayan. So try natin i-power on kung ano yung display. Ayan. So meron tayong makikita dito na welcome. Tapos yung model niya. So yung input is USB. Yung volume is naka 900%. Yan. So kapag inikot natin to guys, ma-adjust natin yung volume control. So kapag pinindot natin to guys, double purpose din siya kasi kapag pinindot natin is magsiselect yung kanyang input. Makikita natin yung input nasa COA. So kapag pinindot natin to is magsiselect yung kanyang input. So nag-transfer siya sa OPT, yung optical. Yung panghuli naman is USB kung gagamit tayo sa laptop or computer. Yan. So 3 inputs yung pagpipilian natin. Yan. So kapag ginalaw natin guys, maglalaro yung kaniyang volume control dito. Ito para mapalakas yung ating audio galing computer or laptop or sa ating smart TV kasi meron po itong optical. So try naman natin ngayon guys, i-connect sa ating laptop. So set up ko muna guys. Bali yung gagamitin natin dito kapag magse-set up tayo galing computer or laptop. So select natin yan sa input USB. Yan. Tapos gagamit tayo nito. Itong cable na to. So ito yung magagamit natin guys na cable kapag gagamitin natin siya sa computer or laptop. Yan. So hindi mo na kailangan dito ng mga cable wire kasi meron naman siyang previous na mga cable wire, no. So try natin to ikakabit sa ating laptop. So dito guys, makikita natin dito sa input is nakaselect na po tayo sa USB. So kapag nakaselect na tayo sa USB, is dito natin yan gagamitin. PC or USB. Ito siya guys, yung dulo. Bali kakabit lang natin to dito. Yan. Tapos yung dulo nito is ito, yung USB cable is kakabit natin to sa ating laptop or computer. So i-power on ko muna yung ating laptop. So dito guys, bali naka-power on na yung laptop natin. So sabi ko kanina ito, kapag gagamit tayo ng USB input is ito yung gagamitin natin, yung USB cable wire. So kakabit natin to sa computer or laptop natin. Yan, so kakabit natin. So yan guys, once makakabit na tayo is hanapin natin yung settings dito. Yan. So meron naman siyang manual. So pwede tayo kumuha ng manual, check natin kung ano yung mga next steps natin na gagawin para ma-function sa ating laptop or computer. Yan. So once nakakabit na tayo guys, meron po yung makita natin sa mismong laptop natin yung setup. So set up lang natin mga guys para magamit natin yung ating yung noob sound natin na DEC Q11. So kukunik ko muna guys dito sa ating laptop. So dito guys, once nakakabit na tayo sa mismong computer or laptop,
So, pindutin lang natin guys dito sa speaker na logo dito guys sa ibaba. Ayan. Tapos, open settings. Check natin guys kung naka-connected na ba siya sa mismong ating device. Ayan. Ito guys oh. Bali, connected na po siya sa ating USB Hi-Fi audio. Ito guys. Ayan. So, mag-automatic po ito. Once maka-input pa ito sa ating computer or laptop, mag-automatic po ito guys. Magdi-display sa ating output monitor, which is automatic na po siya. Yung audio natin is papasok dito. Yan. Tapos yung output dito guys, yung mangyari na dito, yung output natin dito, ito. Yung output na natin dito is patungo na po ito sa ating active speakers or mga amplifier. Yan. So, tatry natin guys mag-play ng music dito sa ating laptop. Yan. So, magpe-play tayo ng music. So, ito, tatry natin. Yan. So, ito guys, naka-play na po siya. Yan, naka-full volume po tayo dito guys, oh. Yan, full volume. So, pansin natin is walang audio na lumalabas. So, kapag walang audio na lumalabas is ibig sabihin guys, yung audio is dumadaloy na dito sa ating DUC audio na DEC-Q11. So, dito na natin ikakabit yung ating amplifier patungo sa ating speakers. So, dito na tayo magkukontrol ng volume natin. So, tatry natin guys, maglalagay tayo dito ng active speaker. So, ito guys, ito yung ating active speaker or sound speaker natin or loudspeaker natin. So, ito yung input natin guys. Yan. Ibo-volume ko muna guys yung input dito. Yan. So, meron na tayong audio. So, bago natin isaksak, pahinaan ko muna yung volume ng ating Q11. Yan. So, naka zero volume na po tayo. So, saksak natin dito guys yung input. Yan. So, dito tayo nakakabit sa output channel 1. Yan. So, ibo-volume na natin guys dito. Yan. Yan. So, malakas na po ito guys kasi gumagamit tayo nito. So, hanap tayo ng ibang music para hindi tayo maka-copyright. Ito. Play tayo. Kidlat, satu. What's there to look forward to beyond the biting cold? Yan. So, rinig natin guys yung kanyang quality. So, maganda yung outputs. Yung buong buo yung tunog niya kahit yung gamit natin is maliit lang na loudspeaker. Yan. So, yan yung gamit dito guys. Yung function nito is magagamit natin to sa TV, laptop, or computer. Ito yung unit na dumadaan muna dito. Yung audio ng computer or laptop pumapasok dito, tapos yung output patungo na sa ating loudspeaker. Yan. So, malaking tulong po ito guys para ma-enhance yung tunog. Tapos, ma-monitor natin dito yung volume. So, hindi na kailangan mag-adjust ng volume sa mismong computer dahil dito na yung main volume niya. Yan.
So overall guys, okay to yung item na ito. Itong Duke Audio DAC Q11. So sa gusto mag-avail ito guys, available po ito sa Lazada. So lalagay ko dito sa baba ang link kung saan natin ito pwede mabibili. So yun lang guys, maraming salamat. God bless, tsaka ingat tayong lahat.